Magandang tanghali na po. Magandang tanghali po sa atin lahat. Mari ko po bang makahiling ng isang malakas na palakpak para sa Panginoon? Yung malakas po para sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kagabi po, galing kaming magkapatid, pati po yung aking mahal na hipag doon sa birthday ng pinsan buo po namin sa side ng nanay po namin. Matagal na namin di nakikita, almost 4 na dekada na. At nung nagkita kami, birthday celebration, nandun kami, tuwan-tuwa kami dahil sa tagal ba naman yung excitement naroon. At pag uwi namin, ginabi kami, sabi ni kapatid ko, si Sir Rolly, sabi niya, kailan daw yung speaking ko daw dito na invited daw. Sabi ko, sa last Sunday pa yun sa last Sunday pa ng February yun. Sabi niya, kailan ba yung last Sunday ng February? Ano ba date ngayon? Sabi ko, 23, 29, 30. Kuya, wala tayong 30. Sabi, ha? Ibig sabihin, bukas na. Kaya nag-message ako, baka sakaling hindi lang siya nakalimot, ako rin, nalimutan ko rin. Sabi nag-message ako kay Pastor Ariel, sabi ko, Pastor, good evening. Sumagot, ay Pastor, ikaw po, sorry po, nakalimutan ko na kayo, di ba ba ganun pagkakasabi? Pero hindi niya alam, nalimutan din namin. Sinusubukan ko lang na i-confirm baka may naka-schedule na sa iba. At least, escape ako. Pero hindi pala, praise God, po. Amen. So, isa pang bagay po, sa ating pong pagsamba sa Panginoon, ay, ang message po ng Lord ay, hindi lamang po minsan sa message na naririnig po natin dito sa Word, kundi, ang message niya ay nandun din sa praise and worship, sa mga panalangin, and at the same time, yung message niya ay sa mga testimonies ng mga taong naririnig po natin dito. But, ang totoo lang po, yung isa sa pinaka-message na Lord is you. Yung presence po natin lahat dito. Sabi nga po sige nga po sa malakas na palakpak para sa Panginoon. Sabi nga natin sa ating katabi, you are the message of God. Amen. Sabi nga po sa Psalms 133, verse 1, di po ba yung kinakanta natin? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Di po ba? Kinanta ko na naman po. Sorry po. Sa isang bagay pa po, maraming salamat po pala dahil sa panibago, sa another privilege na pinagkaloob niyo po sa akin na muli, ako ay gamitin ng Lord para ang message niya ay i-deliver para sa bawat isa po sa atin dito sa lugar na to. At sabi ko po nung last December na nag-speak ako, siguro yun na yung last. Meron pa rin may pangalawa pa po pala. So sabi ko sa sarili ko, wala silang padala-dala. So yun po, So praise God. Isang bagay pa po, sa ating pong buhay, alam niyo po, mahalaga sa paggawa natin in everyday life. Pagising pa lamang po natin sa umaga, meron na tayong sense of direction. Meron pong meron na pagising mo, uunahin mo, babasahin mo agad yung chat mo, message mo, or magbabasa ka ng Bible, or magpe-pray ka muna, or meron ka ring magde-devotion ka na tuloy-tuloy, o titiklipin mo muna yung mga ginamitan mong pinaghigaan, o hindi mo na dahil meron ka next batch ng pagtulog, gano'n. So, mahalaga po sa buhay natin that we have the sense of direction sa ginagawa natin. Sa iniisip din natin, sa mga sasabihin po natin, we must have the sense of yung sinasabi natin. Minsan pagka may mga sense ang mga sinasabi natin, kinagigiliwan tayong pakinggan. Amen po ba? Amen. Pero pagka walang sense, ay, sayang. Lipat na lang ako sa ibang kausap dahil walang kasustansyang kausap to. Sinabi ko po kasi kagabi sa anak ko, binibiro ko lang po siya. So, mahalaga po sa ating pang-araw-araw na buhay, paggising pa lamang po natin sa umaga, meron na tayong sense of direction sa iniisip, sa ginagawa, at sa mga sasabihin po natin. Dahil yun po yung nagiging parang pattern po natin in our daily life na kung saan para mapabuti po tayo at the same time, meron tayong bagay na tinutularan, yung pattern po natin in our daily life. Mahalaga po kasi, alam niyo po, sorry po, medyo mahaba po yung aking introduction.
sa buhay ko po, no? Sabi ko po sa buhay ko, sabi niya, pag ako nag-asawa, nagkaroon ako ng anak, gusto ko anak, 8 din. Sabi ng girlfriend ko pala yung misis ko, sabi, ba't ang dami? Sabi niya, kasi 8 kami magkakapatid. At kaming 8 magkakapatid, kahit na sa kahirapan ng ng buhay, ay pinagtapos pa rin kami ng magulang namin. Gagayahin ko yung tatay ko, sabi ko. Pagtatapusin ko rin yung mga ano ko. Kaya lang, hindi ko talaga mapantayan yung ginawa ng tatay ko. 6 po ang binigay na anak sa amin. At salamat sa Diyos, 5 na po yung graduate, ay yung isa second year college na rin po. No? So, praise God po. Sa biyaya po yan ng Diyos. Ano po? So, ganito po, nasabi ko po yung mga huwaran, tinutularan po natin. In our personal life, sa buhay natin, meron po ba tayong ginagaya, tinutularan? Alam niyo po yung mga tao sa atin, no, tinatawag natin ng mga impersonation. Magaling yung mga Pilipino dyan, yung manggaya eh. Diba? May mga napapanood tayo dyan, yung mga gaya-gaya, di po ba, na even yung napanood ko, yung sa Facebook, yung mga Kastila, yung mga salitang Mexicano yata tayo, minombrehes. Pagka yung mga ginagaya nila, talagang parang mas magaling pa sila sa ginagaya nila. Ganon din po ang mga Pilipino. Magagaling din po manggaya. Pero tayong mga Kristiyano, sino po ang ating ginagaya? Ang topic po natin is about imitating Christ in humility. So may I invite everyone po na tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po natin sa kabanalan ng salita ng Diyos. And let us all read the book of Letter of Apostle Paul to the Corinthians, chapter 11, verse 1. Ito po sinasabi, follow my example as I follow the example of Christ. Pero may I invite you, sabay-sabay po tayo. With all our heart, sabihin po natin, follow my example as I follow the example of Christ. Ang Diyos po magpapala sa kanyang mayamang salita, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagkakaisa, dumudulog sa iyo. Inilalapit po namin ang aming sarili, Lord God, sa inyo. Hayaan mo maging karapat dapat kami sa paglapit sa iyo, Lord God. Tulungan mo po kami sa pag-aaral namin ng iyong salita, Lord. Ang iyong malayang pagkilos ng Santong Espiritu, O God, ay siya naming maramdaman. Doon magpamalas siya ng kanyang kapangyarihan upang kami ay palakasin, patatagin pa sa aming pananampalataya upang ang maging buhay din po namin, O Diyos, ay maging pagpapala rin sa mga taong aming makakasalamwa. Bigyan nawa niya kami ng kaunawaan, kaalaman, kabatiran sa inyong dakilang kalooban, O God, upang ikaw po, Panginoong Hesus, ay ganap naming matularan to be a Christ-like image, Lord God, in our life. Samahan po kami, Panginoon, sa pag-aaral po namin ito. Habang kami po, O Diyos, ay nakikinig ng iyong mensahe, patuloy ka po nawa naming maparangalan at mapapurian, madakila. In the name of Jesus, this we all agree and pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi po, inulit po natin sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, sa NIV version po ito, sabi niya, follow my example as I follow the example of Christ. Sa ibang version po, sabi po rito, imitate me as I imitate Christ. In our life, alam niyo po, mahalaga, tulad ng nasabi natin kanina, meron po tayong pattern na ginagaya. Dahil pag may pattern tayong ginagaya, meron po tayong halimbawa na tinutularan, napapabilis ang ating paggawa. Nagiging more productive po tayo kasi may pattern na eh. Yun na lang, gagayahin mo na lang. Sa buhay Kristiyano, ganun din po. Kung meron tayong pattern na sinusunod, sabi ni Apostle Paul imitate me as I imitate Christ. Kasi ginagaya niya si Kristo. At ang lakas ng loob po ni Apostle Paul, imitate me. In our life po, sa buhay po natin, pwede po natin sabihin sa ating kapwa o mga tao o sa mga mananampalataya, imitate me. Kaya po ba natin sabihin yun? But Apostle Paul, sinabi niya ito very confidently. Nasabi niya dahil kasi nagawa niya po talaga. Na talagang pinipilit niya, sinisikap niya na magawa
na matularan ang ating Panginoong Hesus. Sabi po, the noblest victor of man is not based on the number of men he conquered, but those indeed conquered himself. Sabi po dito alam niyo po, sa Bible, lalo na po nababasa natin during the time of Old Testament, mga time of swords and bows and arrows, maraming mga batikang mandirigma, mga leaders ang mga nakikilala po ron. Lalo na po, di ba ba? King David, ang dami niyan pong nasakop ng mga bansa, or si Joshua. And at the same time, yung sa world history, sila Alexander the Great, si Genghis Khan, di po ba yung mga great conqueror ang tawag po ron. Pero sa sinabi po natin kanina, hindi sila considered as great conqueror. Ang great conqueror daw po dito is the man who conquered himself. Yan po Sabi niya, the noblest victor of man is not based on the number of men he conquered, or not based on the number of country na talaga na-conquered niya, but those indeed conquered himself. Alam niyo po bakit? Minsan, our mind is the battlefield. Yung isip po natin, kasi yung isip natin, alam niya yung mabuti. Alam niya rin yung masama. Pero bakit nagagawa niya yung masama? Pero alam niya yung mabuti. Di po ba? Meron labanan. Sabi nga natin kanina, our mind is the battlefield of good and evil. And our heart is the battleground of choice. We have all the freedom to choose kung ano ang pipiliin natin, kung ano ang gagawin natin in our daily life. Pero sa pagpipili po natin, maaari tayong mapabuti. Praise the Lord. Kung pinili natin, mabuti. Pero sa pagpipili natin, pwede rin po tayong mapahamak. Di po ba? Kaya nga po, ito yung guide ng Lord. The Bible tell us how to do the will of God. Kaya dapat sabi po sa Roma, Kabanata 7, talata 15, sabi po, sa version po ng Ang Salita ng Diyos, hindi ko maintindihan ng aking sarili. Ito, dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Di kanta rito, natatandaan niyo ba yung kantang yun sa gusto kong bumahit pero di ko magawa? Di ba? Meron pong ganun, pero sa totoo lang, no? Alam ni Apostle Paul ang mabuti. Pero bakit hindi niya nagagawa ang mabuti? At meron na rin po siyang paliwanag sa sumunod na mga verses. Sabi niya, because of the simple nature na meron tayo. Kasi meron po tayong likas na kasalanan sa ating pambuhay. Ito po yung babaguhin. Ito yung tawag natin, corruptible body. Ito po yung babaguhin sa atin ng Panginoon. Na kung saan, pagka tayo ay mga Kristiyano na muling binuhay at kinuha na tayo ng Panginoon, yung corruptible na to, yung katawang ito na lumilipas o nabubulok, papalitan ng hindi na nabubulok. At wala nang sting doon ang kasalanan. Ngayon, at sabi po natin kanina, sino ba ang ating halimbawa? Sino ba ang ginagaya natin sa ating buhay? Sabi nga natin sa topic natin, imitate me as I imitate Christ. So dapat, kailangan daw po natin gawin kung ano ang halimbawa ginawa ng Panginoon sa atin. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 8, sabi pa, and being found appearance as a man, sabi niya po, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Ang tinutukoy po rito ang Panginoong Hesus. Biro mo, sabi na, with all the powers in heaven and on earth, na binigay sa Kanya ng Panginoon, sabi niya sa Great Commission, all the authority and powers on earth and in heaven and on earth has been given to me. Binigay na rin sa Kanya lahat. Pero, pinili niya pa rin magpakumbaba. Sa buhay po natin, pag halimbawa tayo ay nasaktan ng ating kapwa, anong ating retaliation? Di ba sabi tayong kasabihan, kapag sinampal ka sa kaliwa,
iharap mo ang kanan. Pinapanood po ako sa Facebook, gano'n, no? Sinampal talaga siya sa kaliwa. Ito pa yung kanan. At unti-unti, parang nakonsensya yung sumampal hanggang sa nakakilala mo. Pero meron pa rin po sinabi, kapag binato ka ng tinapay, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, gantihan mo ng mabuti. So minsan, di ba, mahirap din magpakabuti bilang normal na tao, no? Minsan meron akong kakilala na isang Kristiyano na talaga nakasakay sa jeep, natapakan ng kanyang paa. Alam niyo po, sinabi, hindi po hallelujah, hindi praise the Lord, kundi alam niyo na po yun. Tapos, ang retaliation natin minsan kapag nasaktan tayo, bigla Either hindi ka nga gumanti na tinapakan ka rin, tinapakan mo rin siya, kundi yung salita. Meron tayong tinatawag na slip of tongue. Di ba? Minsan, ganun O, halimbawa, pag ginulat mo, ay, kabayo. Ano kinalaman ng kabayo sa pagkakugulat mo? Di ba? Ganun, di ba? Meron tayong slip of tongue. Pero sabi, minsan, yung ating dulas ng ating dila, minsan dapat bantayan din natin. Dahil si Kristo, wala naman dulas ng dila ron di ba? Wala siyang dulas ng dila, kundi bawat sasabihin niya, merong direksyon. Merong patutunguhan. Sabi, now we know that humility is, at alam na po natin kung ano po humility. Sabi po natin, why we should demonstrate it consistently. We come to the hard part. What does it look like? Sabi niya, Paul tell us 3 things we should do. 3 bagay daw po ang tinuturo sa atin ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2. Mamaya po tatalakayin po natin yan. But this time, allow me to define. Sabi po sa Bible, sa definition ng humility is the fear of the Lord. Sa Proverbs chapter 22 verse 4, sabi niya, sa Tagalog po, ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay. At kayamanan at karangalan, hindi lang pala mahabang buhay, kundi kayamanan at karangalan. Meron halimbawa, alam po, no? Meron akong kakilala na talagang nasaktan siya at ang gusto niya ay gumanti. Siyempre, ang ginawa niya nung gumanti, nagtawag ngayon ng yung ginantihan niya, nagtawag ng marami at nabugbog siya at namatay. Ganun po ang nangyayari, no? Kapag hindi ka marunong pagbigay, kapag hindi ka marunong pagpakumbaba, maaari mong ikapahamak ang hindi pagpapakumbaba. Ngayon, si Apostle Paul, sabi niya, humility is the fear of the Lord, its wages are riches and honor in life, in Proverbs chapter 22 verse 4. So, ito po yung patterns ni Apostle Paul sa kanyang pagpapakumbaba na dapat nating tularan. Sabi niya kasi ganitong ginawa niya kung paano niya tinularan si Kristo sa pagpapakumbaba. Sabi niya, Paul patterns of humility number 1, regard others more important than yourself. Yan. Regard others more important than yourself. Don't be selfish or conceited. Meron po tayong follow-up verse 4. Meron po tayong verse dyan, supporting verse dyan. And that is Philippians chapter 2 verse 3. Sabi, do nothing out of selfish ambition. Being conceit, rather in humility, value others above yourself. Ituring daw po natin na mas mataas ang ating kapwa. Kasi minsan, di ba, ba't ako magpapakumbaba sa iyo? Mas edukado ako sa iyo. Mas mayaman ako sa iyo. Minsan, alam niyo po, yung mga taong, sabihin po natin may pagkakautang sa atin. Dahil alam po natin na may pagkakautang sa atin. Minsan parang hindi natin namamalayan, nadadarag na natin. Parang na-abuse na rin po natin. Dahil syempre may authority ka na, dahil may pagkakautang sa iyo, no? Pero hindi daw po dapat ganun Dapat daw, ituring daw natin ang ating kapwa na mas mataas kaysa sa atin. Hindi naman sinasabing mas mababa tayo, no? Sinabi niya, mas mataas sila kaysa sa atin. Ibig sabihin, mataas ka pa rin. Pero yung nga lang, i-value mo lang sila. Because sabi, pride over humility creates disaster. Kapag ka pinauna mo na in-entertain ang pride, ay mas delikado, mas nakakasama. Alam niyo po, mayroong mga negative effect ang mga
taong nakalalamang na. Kasi siyempre, tulad ng sinabi ko kanina, mas mataas ang estado, hindi kita ka-level, para naririnig natin gano'n, mas mataas ang level ko sa'yo. Kaya dapat ako ang superior mo, ako ang mas mataas sa'yo. Hindi gano'n eh. Ano po ba ang naging halimbawa ng Panginoon? Panginoong Jesus, di ba sabi natin kanina, nagpakumbaba siya. Iniwan niya ang kalangitan. Yung splendor of heaven, iniwanan niya. At namuhay. Nilagay siya sa sabsaban. Yung sabsaban na sinasabi natin, lalagyan niyo ng pagkain ng mga hayop. Doon, inilagay ang Panginoong Jesus. At hindi sa trono. So, pagpapakumbaba. Sabi nga po natin, with all the power and authority in heaven and on earth, God, Jesus Christ chose to wash feet. Di ba? Yung kapaan natin. And He also washed one another feet. Sabi, nagpakumbaba ang Panginoon. Pinakita ng Panginoong Jesus ang pagpapakumbaba sa pamamagitan ng paglinis niya, paghugas niya ng mga paa ng mga apostol niya, yung mga alagad niya. Di ba? Pero sa totoo lang, sa buhay natin, parang mahirap magpakumbaba eh. Lalo na if you have pride in your life. Di ba? Kaya sabi, itong pride na to dapat ginigiba natin ito. Ang katapat dapat nito yung pagpapakumbaba. Ang sabi po natin sa pangalawa, look out for other interests, not just your own interest, yung pangalawa po. Yeah. And our supporting verse there is Philippians chapter 2 verse 4, sabi, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Madalas makikita po natin yung mga tumatakbo na magiging leader ng ating pong bansa, ang inuuna nila yung sarili nilang interest. Okay, makikita po natin, nagbigay sila ng mga ayuda, pero in return, ano po ba ang kinukuha nila? Nakakalungkot pong isipin, sa ating pong bansa ay talagang talamak na po ang ganyang sistema. Hindi po tayo namumulitika, pero ito po nakikita natin. Ngayon sinasabi po natin ito ipinapakita sa atin ito ng Lord because you have the part of it. Ano ba yung part mo rito? Ipanalangin natin. At yung gamitin natin yung freedom to choose natin na ilapit natin sa Diyos. Lord, ano po ba? Sino po ba ang karapat-dapat o yung kalooban mo na iboboto ko? Ikaw po magpaisip po sa akin. Kaya tingnan niyo po nangyayari sa ating pong bansa. Kasi sa ating pong pagpipili, hindi natin naipapanalangin, hindi natin naidudulog sa Panginoon kung ano ang kalooban ng Diyos. Di ba sabi niya sa Lord's Prayer, let your will be done on earth as it is in heaven. And even Jesus Christ Himself, when He prayed on Gethsemane, sabi niya sa prayer niya, may this cup of suffering be taken away from me, but yet, not as I will, but your will be done. Ang prayer po ng Panginoong Yesus yun sa ating pong Ama. So ano po nangyari? Yung cup of suffering, pagbalik niya, nandun pa rin. Hindi inalis. Bakit? Kasi nakatalaga na po yun eh. Para talagang titiisin niya lahat yun, gagampanan niya lahat yun. Sa buhay po natin, Sa buhay po natin, kaya po ba nating ialay sarili natin for the sake of others para sila po ay maligtas? Pero ang Panginoong Hesus, ginawa niya po ito. Voluntarily. Tulad na sinabi ko po sa inyo kanina, iniwan niya ang splendor ng kalangitan. Doon pinupuri siya, pinaglilingkuran siya ng mga anghel, pero iniwan niya, namuhay siya sa piling natin. At sa piling po natin, hindi natin siya winelcome. Pinahirapan pa natin. Sinisiraan pa po natin, di po ba? He came to His own, but His own rejected Him. Di ba? Even yung mga kapatid niya, hindi siya tinatanggap. Yung mga kapatid niya, di ba gusto mo maging sikat? Sabi ng kapatid niya si James sa kanya, di ba gusto mo maging sikat? Punta ka sa Galilee. Doon ka magpakita. And Jesus Christ said, it is not yet my time. Di ba?
Ang sinasabi ko po dito, ang ating pong buhay, kabalikat po doon, sabi po, di ba, ano daw po ang halagang utos? Jesus Christ said, love the Lord with your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ibig sabihin, with all your being, you should love God. And the next is, love your neighbor as much as you love yourself. Gaano mo ba kamahal ang sarili mo? Yung sarili mo, pag lagi mo nililinis, lagi mo nililiguan, ayaw mong nasasaktan, ayaw mo nahihirapan. Dapat ganun din ang gagawin mo sa iyong kapwa. Ganon. And number 3 sabi, be blameless and innocent. Don't dispute or grumble. Number 3. Para po maging Christ-like image po natin in humility. Be blameless and innocent. Don't dispute or grumble. Sabi po sa supporting verse po natin sa Philippians chapter 2, verse 15, sabi po, so that you may become blameless and pure, children of God without fault, in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the skies. Magiging liwanag daw tayo sa kanila. Makikita nila. Alam niyo po, ang mga hindi mananampalataya, hindi nagbabasa ng Bible yan. Alam niyo po kung sino binabasa nila? Tayo. Tayo yung open book sa kanila. Kung ano ang buhay natin bilang Kristiyano, nakikita po nila yan. Ngayon kung ikaw ay hindi mabuting halimbawa bilang Kristiyano, paano mo sila mapapaniwala na sila ay magbago rin at makipagkaisa kay Kristo kung hindi nakikita sa iyo ang pagiging mabuting halimbawa, di ba? Kaya tayo po mga kapatid, ang binabasa ng mga hindi mananampalataya. Kaya nga sabi, di ba, ang pinakamabisang sandata natin din para sa mga hindi sumasampalataya ay ang ating patotoo. Ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Binago na ba tayo ng Panginoon? Sabi niya, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Sabi niya, sa mga taga-Pilipos, Tagalogin po natin, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama, sa gayon magsisilbi kayong ilaw sa kanila. Sabihin nga po natin, ilaw. Ilaw. Alam niyo po, sabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. He who abides in me has the light. May ilaw po, tayo rin po'y ilaw. Pero anong kabuluhan ng ilaw kung walang liwanag? Di ba? Kailangan daw po tayo ay nagliliwanag. Kaya po sa buhay po natin, upang malantad yung mga tao sa kadiliman, tulad ng sinasabi ko rin po kanina, tayo po yung binabasa nila at tayo po yung ginagawa nilang halimbawa. Minsan, nandito po yung kapatid ko, siya po kasi yung nauna sa amin, nakakilala sa Panginoon. Nung ako po ay, sabi niya po talaga, wala pa sa tamang pananampalataya, wala pa sa hulog, nakita ko po yung kapatid ko na nakakilala sa Panginoon at nagbago na po talaga siya. Sabi ko, ako po naging isa sa mga persecutor niya. Talagang gusto ko babalik ka rin sa dati. Dahil ayoko po yung kasi ako po yung paniniwala ko po dati, nakakagisnan ko na to, ipagpapatuloy ko na to kung ano yung tinuro sa atin ng magulang natin hanggang sa mga kamatayan ko na to. Susundin ko pa rin itong tradisyon na to. Pero, yung kapatid ko, may hiwalay eh. Sabi ko, kailangan maibalik uli. Kaya ang ginagawa ko po, bilhin mo ako sigarilyo, sindihan mo na rin. Pero alam mo, susunod siya bilang kuya niya ako. Pero may kasama ng posporo. Ba't hindi mo pasidente yan? Kaya nga may dala na akong posporo, kuya. Well, mahusay, sabi ko. Ngayon, ko po talaga, hanggang sa pati pagkain, nagpe-pray na. Nagpe-pray bago kumain. Hindi namin nakagisnan yun ah. Ang ginawa ko pagka nagpe-pray, yuyo ko siya, yung ulam niya, kinukuha ko. Paggising niya, wala na siyang ulam. Pero dati, pagka
Pagkalimbawang inargabyado, magagalit siya, magwawala. Pero hindi nagwawala eh. Tahimik lang, kumain pa rin, oh. Kasi naisip ko, sabi ko, gusto ko na rin magbago. Kasi nakita ko sa kanya yung pagbabago eh. Eh sa akin, sabi ko sa sarili ko, how many times ko nag-try ako na magbago. Baguhin yung sarili ko, pero hindi ko magawa. Magbabago ako, 1 araw, 2 araw, 3 araw, wala na. Mas worst pa. Pero sabi ko, tulungan mo rin ako, gusto ko rin makano. Pero hanggang sa unti-unti, na-share niya ako hanggang sa unti-unti nakakilala po ako sa Panginoon. Isa po siya sa ginamit ng Panginoon. So, sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Balikan po natin, kasi po tayo yung nagiging halimbawa, salamin ng ating kapwa. Kasi kung anong ginagawa natin, ganun din ang gagawin ng kapwa natin sa atin eh. Di ba? Minsan nga pagka, meron pa nga persecuted, di ba born again ka na? May nakarinig na po ba kayo minsan na gano'n? Di ba born again ka na? Ganyan ba sa inyo? Maraming beses na ang nakarinig ng gano'n during that time. Pero ang gawa ng Diyos sa atin, binabago niya tayo araw-araw from glory to glory. Amen? Amen, di mo ba? Praise God! Kaya nga po sabi ni Apostle Peter, sabi niya, Master, teacher, how many times do I forgive to those who sins against me? Sabi niya, is it 7 times? No, I didn't say 7 times, but 70 times 7 times. Sabi, ganon, karami. Eh, minsan nga, magkamali lang na isang mali ang kapwa mo, parang hirap na magpatawad eh. 70 times 7 times pa? Di ba? Minsan nga, yung kasalanan na nagawa sa'yo, halos nakakamatayan pa nga ng tao eh, di ba? Ang hirap, pero 70 times 7 times pa? Mahirap yun. Pero sabi ng Lord, huwag kang titigil ng pagpapatawad sa mga nagkakasala sa'yo. Dahil ang Panginoon mismo, hindi tumitigil sa pagpapatawad sa mga kasalanan na gawa natin. Amen po ba? Amen! Ang Diyos natin, He is a God of second chance. Amen? Lagi kanyang patatawarin. Sabi niya sa 1 Corinthians, sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Diba? Ganun kabuti ang Diyos eh. Ang lahat na lumalapit sa Kanya, hindi niya tinataboy. Wide open arms, tinatanggap niya lahat na lumalapit. Yun ang gusto ko. Yun ang role ng Panginoon Jesus. Kung ba't siya bumaba from heaven to earth. Yun ang role niya upang ilapit muli tayo sa Diyos. Dahil nawalay tayo sa Diyos, pinaghiwalay tayo ng kasalanan. At yung kasalanan ito ang kailangan mawala sa atin sa papanong paraan. Huhugasan niya tayo by His own blood. Di ba? Ganun eh. Kaya ba natin ibigay yung dugo natin o yung buhay natin sa ating kapwa? Hindi eh. Pero ginawa na ng Panginoon para sa atin at para sa lahat. Meron po tayong tinatanong, is there such a thing as false humility? Meron po tayong sinasabi, ay, false humility na yung ginagawa mo. Alam mo nang binubugbog ka na, hindi mo pa hiwalayan ng asawa mo. Sinasaktan ka na. Womanizer pa yung asawa mo, hindi pa inihiwalayan. False humility yan, sabi. Alam niyo po tayo, tulad ng nasabi natin kanina, how many times na patatawarin natin yung ating kapwa? Is it 7 times? Hindi. Lahat ng mga taong sa atin ay nagkakasala at humihingi ng tawad. Pag hindi mo pinatawad, kasalanan mo na yun. Pero yung ginawa niyang part, absuelto na siya. Forgiven na siya ng Lord. Di ba? So, ganun eh, di ba? Kapag ka sa puso natin, punong-puno pa ng galit, resentment, and grudges, pinapahirapan lamang natin ang sarili natin. Pinanganak ka para maging masaya. Amen? Ngayon, paano ka magiging masaya kung marami kang mga basura sa puso at isipan mong sama na loob, hinanakit at galit? Di ba? Ikinukulong mo lang ang iyong sarili sa kalungkutan at pagkabilanggo. Pero tinawag tayo ng Lord para maging malaya. Sabi natin kanina, no? With all the powers in heaven and on earth,
Jesus chose to wash our feet. Nagpakumbaba siya. He chose to serve even you. Sabi mo nga sa iyong katabi, He chose to serve even you. Di ba? Pinili ng Panginoong Hesus na maglingkod kaysa paglingkuran siya. At kabilang tayo sa pinaglingkuran ng Panginoong Hesus. Hindi siya nagsasawa. Minsan, sabi natin kanina, bakit nagkakaroon tayo ng mga minsan, kaya hindi natin ma-practice yung humility, yung pagpapakumbaba, because madali tayong hurting tayo kagad eh. Madali tayong madali tayong ma-offend, masaktan. At the same time, kinikip natin yung sama. Tinatago natin hanggang sa naiipon yung sama na loob, yung galit. May paggagawa lang po ako sa inyo. Subukan nyo mag-inhale. Inhale po uli. Inhale po uli. Inhale po uli. Di po ba? Kinakailangan mag-exhale. Di po ba? Huwag natin tago yung sama ng loob natin, galit natin, hinanakit. Sabihin po natin, confess. Kaya may sharing po tayo di ba? Kaya kung meron kayong nararamdaman, confess it to the Lord. At ang Panginoon, di ba? Ang Panginoon, tutulungan po tayo. Di ba? Amen, bro. Palakpakan po natin ang Panginoon. Because self-control is the ability to control one's emotion. Alam niyo po yung self-control, isa sa mga fruit of the Holy Spirit. Kung papansinin po natin, yung 9 fruit of the Holy Spirit, sabi po ron, fruit, hindi naman fruits. Fruit. Sabi, love. So, yung lahat yan, love eh. Sangay lahat yan ng love. Love, joy, peace, contentment. At kasama na po, balikan natin yung self-control. Kasama tong self-control sa fruit of the Holy Spirit. Kailangan ng mga mananampalataya, merong self-control. Kinokontrol mo ang sarili mo kung sa galit, sa manaloob, inadakit, wala dapat yan. Kaya dapat kontrolado mo ang sarili mo para ma-practice mo, ma-express mo sa buhay mo yung pagpapakumbaba, pagbibigay. In order, sabi niya, it is the ability to control one's emotion, behavior, and desires in order to obtain some rewards later, and is the capacity of efficient management for the future. Because self-control saves us of mistakes. Kasi alam nyo ba, kapag wala ka self-control, katulad ng sabi ko kanina, natapakan lang yung kalye mo, nakapagmura ka na. Di ba? Pero kapag kontrolado mo ang sarili mo, naipapamuhay mo yung self-control sa buhay mo, mapapaaray ka lang. Is the Lord. Di po ba? O kaya, mahal ka ng Diyos. Meron po akong gusto sabihin din sa inyo, testimony ko po. Alam niyo po ba, nung ako'y bago sa trabaho ko, ako po dishwasher, pero engineering po natapos ko, naging dishwasher po ako sa hotel. At dahil sa hotel, gusto kong ma-regular, nagpapakasipag po talaga ako ron. Nakita ko po yung panghapon po ako, tapos yung pang-umaga. Ang gagawin ng pang-umaga, iipunin niya lahat ng uugasan, itatabi niya. At pagdadating na ako, alam niya kasi 1 hour before duty hours, nandun na ako. Pupunta na ako. Pag pupunta, doon niya ilalabas yung mga hugasin. Ang dami. At alam, may problema pa, barado pa yung lababo ko, lilinisin ko pa. May inuto sa akin yung isang kusinero doon na talagang lakas mang asar sa akin. Lagi niya akong pinipersecute. Sabi niya, Brad, ugasan mo nga yung mga kaldero ko. Sabi ko, Chef, sandali lang po dahil ayusin ko lang to, pero gagawin ko rin po agad. Alam niyo po, dahil sa parang ginawa niya, kinalat niya lahat yung mga marurumi sa daanan po. Talagang halos di na makadaan yung mga kapwa ko manggagawa doon. Talagang nakaharang lahat. Ang dumi-dumi. Darating pa yung supervisor ko. Alam niyo po ginawa ko, galit na galit po talaga ako. Sinugod ko yung tao. Pero pagkasugod ko sa tao, talagang yung talaga gusto kong burahin, talaga gusto kong undayan na. Alam niyo pa, sabi ko, mahal ka ng Diyos. Sabi ko po ganun. Praise God, alam niyo po, hindi ko po inaasahan po yon. Nasabi ko, mahal ka ng Diyos. Sabi ko, tapos nagulat din po ako, labot tumalikod na po ako. Pag talikod ko, inayos ko po yung gamit ko. Pag balik ko po, inayos niya rin yung gamit niya, yung kinalat niya, di ba?
Very powerful po yung salitang mahal ka ng Diyos. Very powerful. Nasubukan ko na po yan. At yan pong salitang yan, itinuro rin po sa akin ng kapatid ko. Dahil minsan, dinidisciple niya ako na nagtatraks. Sama ka kuya, tracks distribution tayo. Nagtatraks kami. Nagbibigay. Merong pilosopo na binigyan ko na talagang parang na-offend ako. Sabi, nakita ko ng kuya, na yung kapatid si Roland. Sabi niya, kuya, pagka ganyan, sabi mo lang, mahal ka ng Diyos. Very effective po, totoo po talaga. Very powerful yung salitang mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, amen po ba? Amen! Very powerful po, napakabuti po talaga. Kaya sabi po natin, because self-control saves us from all mistakes. Kapag hindi ka marunong magpigil sa sarili mo, meron tayong tinatawag na slip of tongue, makakapagmura ka pa nga minsan Okay, makapagsasalita ng very hurting sa salita, o kaya masisigawan mo pa yung kapwa mo kapag ganun pag hindi ka marunong magpigil ng iyong sarili, di ba? Kaya it will lead to pag-aaway lang kapag ginawa mo to. So, impatience leads to regret and unhappiness. Ayun po, sabi na, impatience leads to regret and unhappiness. Minsan, sa anim po yung anak ko, pagka po ako po minsan, pagka talagang nakita kong kukulit ng mga anak ko, unang anak ko kasi 3, lalaking kukulit po talaga. Sabi ko sa kanila, pagkakamali na sa palo kayong 3, batas militar. Nangyayari, makulit yung panganay ko. Kaya nangyayari, pati yung dalawa nadadamay pa. Bakit ganoon? Siya lang naman po may kasalanan. Kasi hindi niya, nakikita niyo na pala nakakagawa ng mali. Ba't hindi niyo sabihin sa amin ba't hindi niyo sabihin, hindi niyo siya bawalan? Paano babawalan, sabi ng kapatid ng anak kung sumuna pangalawa at pangatlo? Paano babawalan? Matanda nga sa akin Nandito ako, ba't hindi kayo nagsusumbong sa akin? So, accountable ka pa rin. So, ganun po, Ang inaano ko lang po dito, minsan pag napapalo ko po yung mga anak ko, okay na, sasaktan ko po sila, dala-dala ko po sa trabaho. Nararamdaman ko, bakit pinalo yung anak ko? Yung konsensya. Parang maaawa ka. Kasi bakit ba pinalo yung anak ko? Ganun lang naman ang Ang baba lang naman ang grade niya. At the same time, pasaway lang naman Maayos pa rin. Kasi yun po yung ko, dala-dala ko po sa trabaho ko. Kaya ang ginagawa ko na lamang po pagdating ng nung time na yun, kapag nagkakamali pa uli, napag-uusapan na lang namin hanggang sa, pero kasi biblical naman po, di po ba? Ang Diyos nga po, namamahalo rin di ba? At ako rin, napalo na rin ng Diyos. Pag namahalo ng Diyos, masakit, makirot. Ganun po. Kung gusto niyo po i-share ko sa ibang na lang po. Kasi po talaga napalo rin po ako ng Lord. O, sabihin ko na rin po. Kasi during the time na gusto ko ma-regular sa trabaho, nagpakasipag po talaga ako. Gusto ko ma-regular Pero sa sobrang sipag ko, nakakalimutan ko na umattend ng Bible studies, pati Sunday worship, di na ako nakaka-attend, prayer meetings, mga gatherings, para pag tumawag kasi sa trabaho. Alam niyo po, nagkatanggalan. Pero tuntuhan mga bisor ko at manager ko sa akin dahil ang sipag ko raw. Planchado raw lagi trabaho ko. Pero yung nagkatanggalan, ako po nang tinanggal. Pero hindi po ako nagreklamo. Naisip ko, Lord, sorry po. Alam ko po, magkakabali. Mula ngayon, sabi ko, magpapakasipag na ako sa trabaho. Magpapakasipag na ako sa paglilingkod sa iyo. Kaya lahat ng mga gatherings sa church, pinupuntahan ko po lahat. Kahit na pa yan, kahit prayer meeting. Kaya lang po, siyempre po, wala po kaming income. Ano nangyari minsan, blessed ako doon sa men's fellowship po namin nung gabi, nung nakauwi ako mga 10 o'clock. Pag uwi ko, nakita ko, misis ko po, inuugoy niya yung pangalawang anak. At sabi ko, oy, gising ka pa. Sabi ko sa kanya, gabi na. Kumain ka na ba? Wala tayong pagkain, sabi niya. Tapos yung isa, may sakit yung panganay natin. Bigyan mo ng gatas. Sabi nga, wala siyang gatas. Wala rin gatas. Tapos sabi ng misis ko, yung upa natin sa bahay, naniningil na yung natin, kasera. Tapos, yung puputulan na rin tayo ng kuryente. Sabi niya, sunod-sunod. Sabi ko, tapos may sakit pa yung panganay. Sabi ko, liga, manalangin tayo. Nag-pray kami, alam niyo po. Sa prayer ko, sabi po, dineclare ko yung 6:33, life verse ko po ng Matthew. Lord, sabi mo po sa yung salita, unahin ko katwiran mo. Unahin ko kaharian mo. At lahat ng kailangan ko ibibigay mo sa akin.
Ngayon, itong problemang ito, binibigay ko sa kamay mo to, Panginoon. Sabi ko, hanggang sa natapos yung prayer po namin. Alam niyo po, pagkatapos ko mag-pray, may kumakatok sa bahay namin eh. Yung kasera namin, gabing-gabi magbibigay ng pagkain, may dalang pagkain. O kumain muna kayo. At yung pagkain na yun, enough na parang lumakas ako, parang may nagbigay sigla sa akin para puntahan yung nanay ko. Bisikleta ako from Hermosa to Antonio Rivera, pinuntahan ko, nagbike ako. Sabi ng nanay ko, oh, gabing-gabi na napasyal ka. Wala po na, gusto ko lang po kayo silipin. At nakita ko, okay naman po kayo. Alis na ako. Teka na, may inabot. Nung may inabot sa akin, pagkaabot sa akin, inabot ko sa misis ko. Tapos, kinabukasan, may tawag sa akin sa telepono. Ang sabi sa akin, mag-report daw ako sa HR ng trabaho po namin. At ang sabi niya, pinuntahan ko, nagbisikleta lang ako hanggang sa trabaho ko sa Sofitel. Philippine Plaza pa dati noon, Westin. Pinuntahan ko po. Tapos puntahan ko sa HR, sabi niya, ma'am, pinapatawag niya raw po ako. Sabi, opo, kayo po ba si Jesse Sanggalang? Opo, ako nga po. Pirmahan niyo po to. Ano po ba nakasulat dyan? You are hired regular. Hindi ka nadadaan ng probationary. Uy, praise the Lord. Hindi ka nadadaan ng probationary. Praise the Lord. Tapos, tuwan-tawa ako. Pag uwi ko, sinabi ko sa business ko, ito. Sabi niya, nakabayad na tayo ng kuryente. Nakabayad na rin tayo ng tubig. May gatas na rin yung anak mo. Magaling na yung panganay mo. Ang bilis po. Ganyan po kumilos ang Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, patotoo ko po talaga yan. Nangyari po yan sa buhay ko. That God is always at work, no matter what. Ano man ang nangyayari sa buhay natin. Kumikilos po ang Panginoon sa parang hindi natin namamalayan. Di po ba? Huwag lamang po tayong bibitaw. Huwag po tayong aayaw. Buhay po ang Diyos. Sabi po, sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po dati, balikan po natin ating topic, whoever is able to rise above anger gets closer to inner peace. Ang ibig sabihin kapag daw ikaw, kontrolado mo yung galit mo, you have self-control in your life, magkakaroon ka ng inner peace. What is peace? Itong peace na to, kahit na, hindi po yung isda, yung peace na to, inahanap po to kahit ng mga mayayaman tao, mga prominenteng tao na hindi po nila makita. Sabi po si Elvis Presley po, sikat na sikat siya nung araw. Sabi niya, para ma-experience niya raw yung peace sa buhay niya, yung meron siya sariling eroplano, papaanda rin niya yung eroplano niya, at doon siya, naka-float lang yung eroplano niya, naka-fix lang na gano'n, doon niya raw nararanasan yung peace. Ang mahal, po? Pero yung the peace that passeth understanding na binibigay ng Panginoon, di ba libre niya binibigay? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! To enjoy freedom, we have to control ourselves. At gusto ko po sabihin sa iyo yung Micah chapter 6, in my conclusion po, Micah chapter 6 verse 8 sabi, He has shown you, O mortal, O men, sa Tagalog yung ibang version, He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Sabi po dito, to walk humbly with your God. And allow me to finish this message, sabi niya. In our life, tayo pong lahat ay naglalakbay. Patuloy na paglalakbay ang nararanasan natin. Minsan sa paglalakbay natin, makakaranas tayo ng mga iba't ibang mga sufferings, pagsubok, persecution, but all of these things designed for us to be a better person para lalo po tayong tumibay sa pananampalataya. We cannot control the wind, but we can adjust our sails to reach our destination. Hindi natin makokontrol yung lakas ng hangin sa ating paglalakbay, pero yung layag natin, pwede natin i-adjust. Amen po ba? Mari po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. 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 Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mensaheng ibinahagi mo po sa amin. Minsan, Lord, napakahirap magpakumbaba. Minsan, Lord, ang aming kapwa, kapag kami ay nagpapakumbaba, pinipilit po namin na
tularan ka, O Diyos, ay lalo po kaming hinihila pababa, Lord. But the thing is, you are true to your words, O God. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Every time, Panginoon, na kami ay tatawag sa iyo, nandiyan ka nakikinig, O Lord. Lord, ang mga anak mo naririto, Lord, dumudulog po sa iyo. Hindi ko po alam kung ano nararamdaman nila. Nararanasan nila ngayon, Lord, hindi ko po alam. But you know all these things, Lord. Dahil lahat ng bagay, hayag at lantad sa iyong paningin, O Lord. Lord, ang iba sa amin, Panginoon, ay dinadagukan ng iba't ibang uri ng pagsubok, ng sakit, ng kalooban, ng hirap, ng saloobin, O Lord. But yet, Lord, ang utos mo po sa amin, magpakumbaba tuwing Lord. Sapagkat, ikaw na rin na nagsabi, mapalad ang mga nagpapakumbaba sapagkat ikaw, itinataas mo po ang mga taong ito. Lord, help us to be an imitator of you, Lord God. Alam po namin, hindi namin kaya ito sa aming sariling kapasidad, but we entrust it to you. Ipinagkakatiwala namin ang buhay namin sa iyo, Diyos. Sapagkat, kontrolado mo lahat, katulad po, Panginoon, ng aking patotoo, Lord. Pinatunayan mo po sa akin that you are really a God who is able to listen, Panginoon, na nakakarinig ng bawat pagsamo ng iyong mga anak ko, Diyos. Idinadalangin po namin sa mga sandaling ito ang buhay ng bawat isa, Lord. Continue, Lord, na gamitin mo ang buhay ng bawat isa na maging mabuting patotoo sa mga tao upang sila rin naman po, Panginoon, ay sumampalataya. Makita kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay, Lord. Maraming pong salamat, O Diyos. Let the completeness of the message, Panginoon, ay mapa sa buhay ng bawat isa. I-bless mo po ang mensaheng ito sa buhay ng bawat isa at patuloy mo pa pong pagyamanin, Lord. Once again, Lord, sa bawat sandali na kami tumawag sa iyo, Lord, alam po namin nariyan ka at nakikinig. Dinggin mo, tuwina ang aming panalangin, Ama. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen, Amen.